Taong 2005 sa probinsya ng Laguna kung saan payapa lamang naninirahan ng mga tao. Pagtatanim o hindi kaya'y pangingisda ang pangunahing kabuhayan at napaliligiran ng naggagandahang mga talon, lawa, dagat at nagtataas ang mga puno. Kabuhayan ni Neil ang pagtatanim sa lupang pagmamayari ng isa sa mayamang tao sa kanilang lugar. Hanggang sa naglabasan ang mga nilalang na siyang magbibigay ng labis na takot sa buong bayan. Ako ang inyong dakilang Crisanto at samahan po ninyo ako sa aking ibabahaging kwento sa inyo. Ako ay malungkot na nilalang. Mukha raw akong aswang, ngunit hindi takot sa bawang. Ang puso ko'y naiiyak sa Uy! Ang sakit mo sa tenga, Neil. Kala mo ganda ng boses niya no? Shut up! Lasing na lasing ka na talaga. Nag-i-English ka na eh. Nakatatlong tagay ka lang naman pero ganyan ka nakalasing. Naku, hindi ka pwedeng pandayo. Nung hindi ako makatayo, kaya ko pa maglakad. Kaya kong tumakbo ng sobrang layo. Ay naku, bingi pa to. Bahala ka nga sa buhay mo. Hoy, Philip, ingat ka sa daan ha. Baka makakita ka ng aswang. Di ko mo nga yung bunganga mo. Gabi na oh. Baka marinig ka ng mga aswang. May dala ka pang bote ng alak. Sugapa ka talaga. Akin na nga yan. Tumutungga ka pa sa daan. Hoy, huwag mong kunin ang mahal kong alak. Tutunggayin ko to hanggat gusto ko. Sino ba lasing sa ating dalawa? Bakit parang ikaw yata? Hoy, kung may aswang man dyan, magpakita kayo! Inaamon ko kayo! Uy, ano ba, Neil? Talaga naman oh. Ano ba? Bakit mo ba tinatakpan ng bibig ko ah? Baho ng kamay mo. Mukhang kinamot mo pa yata yung sapet mo ng may almoranas eh. Paano mo nalaman? Sikreto ko lang yun ah. Siguro tinitingnan mo ang katawan ko. Kadiri ka! Manahimik ka na. Pangit mo naman kainuman. Kailangan pa kitang ihatid. Di ka nagtitira ng pang-uwi. Inaamo mo pa ang mga aswang. Ikaw parang tanga. Walang aswang dito. Naniniwala ka pa rin sa mga ganon? Ha? Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta ako, ayoko maging kalaban ng mga aswang. Meron silang mga superpowers tsaka malakas sila tuwing kabilugan ng buwan. Tignan mo, bilog pa naman ang buwan ngayon. Lalo tuloy akong kinikilabutan eh. Huwag kang matakot. Kasama mo, kaibigan. Ipagtatanggol kita. Ipagtatanggol? Sa ganyang itsura? Huwag ka nga magpatawa. Basta ako ayoko sila makasagupa. Mahal ko pa ang buhay ko. Ay, sobrang duwag mong tao. Bakit ka pa nabuhay? Pare, tayong mga lalaki dapat palagi matapang. Inilulugar ang pagiging matapang, Neil. Sana alam mo yan. Mais ka na, ihatid kita. Pero hanggang dun lang sa bukana papunta sa inyo ah. Napakasukal kasi ng daan papunta sa lugar nyo eh. Nakakatakot puntahan. Muwi ka na nga. Ayoko may kasamang duwag. Para aswang lang natatakot ka. Pagbuling ko pa kayo eh. Narinig mo ba yun? May pumapagas pa sa itaas. Narinig ka ng mga aswang, ikaw kasi. Bakit mo ba ako sinisisi? Sinabi ko bang lumipad siya sa ibabaw natin? Hoy, aswang! Magpakita ka nga! Ay, Neil, makulit ka talaga eh. Kapag pinatay ka ng mga aswang, hindi kita kaya ipagtanggol. Wala pa naman akong pangontra dito. Nakakainis ka talaga. Seryoso nga pare, naniniwala ka pa rin sa mga aswang? Panahon pa ni Kupong-Kupong yun ah. Ay nako. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta nung bata ako, nakakita na ako ng aswang. Mabilis ang takbo niya pare. Tapos bigla na lang naglalaho at bigla na lang lilitaw uli. Siguro ikaw talaga ang lasing sa ating dalawa. Totoo nga kasi, kaya bilisan na natin. Kailangan ko pa umuwi. Pare, kahit anong sabihin mo, hindi pa naman napatunayan na totoo mga yun. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo maniwala. Heto, nakikita mo ba tong maliit na boteng ginawa kong pendant? Oh, may mata pa naman ako pare, bakit? Ginagawa mo naman akong baldado ah. Nalasing lang ako ah.
Seryoso nga kasi. Itong pendant ko sa loob nito, may espesyal na langis. Kumukulo ang langis kapag may aswang sa paligid. Gaya na lang ngayon ha. Bakit kumukulo ang langis? Oh, bakit ka nakatingin sa akin? Sa tingin mo ba aswang ako? Hindi pare. Naniniwala ako mabuting tao ka kahit siraulo ka minsan. Pero ibig sabihin lang nito may aswang malapit sa atin. Diyos ko po, magdasal tayo. Mga uwangan, parang babae dyan eh. Natatakot na ako eh. Wala pa naman akong dalawang bawa ngayon. Ikaw kasi, bigla ka na lang naglalakad palayo sa inuman. Sinisisi mo ba ako sa kaduwagan mo, pare? Kung gusto mo, umuwi ka na lang. Bahala ka na nga sa buhay mo. Iwan mo na ako, kaya akong sarili ko. Sarap talaga uminom ng lambanog. May malaking ibon sa itaas. Umiikot-ikot sa pwesto natin. Puwisit ka kasi. Guni-guni mo lang yan. Lasing ka lang. Siraulo ka talaga, napapahamak ako sa'yo eh. Wah! Inahabol niya ako! Takbo na, pare! Sige, ingat ka, pre. Bigla lang ako iniwan, di man lang kumaway. Naku, eto na, tatawid na ang poging sinil sa tulay. Ang pag-ibig mo'y kasing liwanag ng buwan. Ikaw ay kakit-akit sa... Wow! May naliligong magandang diwata sa may ilog. Malapitan nga. Hello, Miss Beautiful. Huwag ka matakot ha. Gusto ko lang naman makipag-usap. Napakaganda mo at napakabango. Maganda ako? Oo, napakaganda mong diwata. Kumikinang ang iyong kagandahan kapag nasisinaga ng araw. Buwan pala. Anong pangalan mo? Joy. Joy ang pangalan ko. Ang ganda ng pangalan mo. Kasing ganda mo, Joy. Dahil sa kalasingan, inakala ni Neil na isang magandang diwata ang naliligo sa ilog. At dahil nga sa wala siya sa sarili, nagawa niya itong pagsamantalahan. Nagising na lamang ang lalaking masakit ang ulo at nakita ang babaeng pulubing nakatunghay sa kanya. Sakit ng ulo ko. Ayoko na uminom. Teka, bakit ang lamig ng paa ko? Para nakababad sa tubig. Anak ng pitong aswang! Sino ka? Bakit nakatitig ka sa akin? Nasaan ako? Ang baho mo! Ako, Joy. Dito tayo sa may ilog. Bangon ka na. Gusto mo ng tubig? Inom ka tubig? Ito oh. Uy, teka lang, bakit mo ako binabasa? Sandali! Bakit nandito ako? Tsaka bakit kita kasama? Hoy, teka lang, hindi mo kailangan sumampa sa ibabaw ko. Hoy, ano ba? Ang dumi-dumi mo kaya? Naligo ako. Sumilip ka pa nga eh. Anong naligo? Itsura mong yan, naligo ka na? Tsaka hindi kita pagtsatsagaan silipan oh. Umalis ka nga sa ibabaw ko, tatayo na ako. Ay naku, sobrang lasing na siguro ko kaya dito ako nakatulog. Bakit ako nakahubad? Gumawa tayo ng baby. Ha? Kadiri! Hindi totoo yan! Akin na nga yung damit ko! Pinagsamantala mo ako, no? Sa pagkakaalam ko, diwatang maganda ang kasama ko kagabi, ha? Bakit siya? Ay, sobrang lasing ka nga talaga, Neil! Makapagbihis na nga. Aray! Bakit ka namamato? Baka tamaan ako niyan, oy! Mahal mo ko, di ba? Anong mahal pinagsasabi mo? Bakit naman ako papatol sa kagaya mo? Masama ka. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Alis! Alis! Bakit ka ba nang babato? Talaga, aalis na ako. Hindi ko kayang tisin ang baho mo. Huwag mo akong iwan! Anak na, bakit niya ba ako hinahabol? Baliw talaga to. Huwag mo ako sundan! Alis! Anak ng teting, minsan na nga lang habulin ng babae, pulubi pa. Makatakbo na nga lang palayo. Ay, salamat. Di na siya sumusunod. Paring Neil! Hoy, pare, kumusta? Saan ka galing?
Naku pare, mabuti at ayos ka lang. Akala ko napatay ka na ng mga aswang eh. Aga-aga, aswang kagad ang nasa isip mo. Uwi na ako, maliligo lang ako. Nahanap ka ng amo natin kaya pinuntahan kita dito sa bahay mo. Sabi kasi ng kasama natin, tumatawag daw siya rito pero walang sumasagot kaya ako na ang pumunta. Akala ko talaga pre, namatay ka na eh. Ako rin eh. Ikaw ba naman makakita ng ganon pagising mo? Ha? Wala. Pupunta ako, sige. Ililigo ko lang to. Wala pa ako sa wisyo eh. Kala ko kung ano na eh. Ikaw naman, alam mong mahina ako sa pag-inom ng alak, hinayaan mo pa ako umuwi na mag-isa. Pare, hinatid kita. Ang kaso nga lang hinabol ako ng aswang kagabi. Parang ibon na sobrang laki. Humuhuni-huni pa nga eh. Hinabol niya ako hanggang sa mapalayo na ako sa'yo. Ikaw kasi, hinamo mo sila kagabi kaya tayo sinalakay. Huh? Teka, hoy! Sino ka? Pare, may umaaligid sa bahay mo. Nagtatago sa damuhan. Baka aswang na yan. Tumigil ka nga, puro ka aswang eh. Hindi ko pa naman malalaman kung aswang yan. Nalaglag ko kasi kagabi yung kwintas ko may langis eh. Pero eto, may dala akong bawang. Ilayo mo nga yan. Baho ng amoy. Nababahuan ko sa bawang? Ikapo mo na. Kaya pala nangangamoy ka rin eh. Bakit ayaw mo ng bawang? Aswang ka ba? Aswang, puro aswang. Tigilan mo nga ang kakasama kay Mang Berting. Peking albularyo naman yun eh. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. At kung aswang ako, di sana nilapa na kita. Napakakulit mo eh. Nakakatakot ka naman. Tapo mo na yan. Kung hindi ako magtatapon yan. Ito na nga eh. Party mo naman pare. Pre, yung pulubi na humahabol ng mga bata, tingnan mo oh, nakatingin sa'yo. Aba, nagpapakyut. Hinahawi pa ang buhok niya. Anong meron sa kanya? Hoy, malis ka nga rito. May dala ka pa mga lata. Ang sakit sa tenga kapag tumutunog. Ay, sira ulo na mama to na oh. Matamaan kami niyan ha. Shoo! Umalis ka na nga. Bakit mo ba ako sinusundan? Teka, kilala mo siya? Mahabang kwento. Pero nagising na lang ako sa ilog. Nakadungaw siya sa akin. Tapos ano? Tapos ano? Nang bibiting ka naman eh. Sinaktan ka ba? Pakiramdam ko masusuka ako. Maliligo muna ako pare. Ikwento mo muna kasi. Ano nangyari? Isusumbong ko siya kay Kapitan para paalisin na siya rito. Hindi na kailangan. Kasi pare, sa sobrang kalasingan ko, akala ko diwata yung nakasiping ko eh. Pero pagising ko, siya ang nakita ko. Ha? Naku, problema yan pare. Bakit kasi hindi ka nalang dumiretso ng uwi? Sasabi tayo dyan. May sira ang ulo niyan tapos pinagsamantalahan mo. Alam ko namang mali ako. Kaya nga tulungan mo akong pumunta kay Kapitan. Doon kami mag-uusap. Gusto mo bang kausapin ko itong pulubi para magkaayos kayo? O kaya pupunta muna ako kay Kapitan para mahanap kung may kamag-anak siya rito. Pare, kinakabahan ako. Baka bigla na lang ipaako sa akin yan. Hindi ko gusto mangyari yun. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa bagay na yan. Sa ngayon, hindi ka pwedeng tumakas sa responsibilidad na nagawa mo. Ako ang bahala. Salamat pare. Hindi ko na alam ang gagawin eh. Maligo ka na muna. Hihintayin na lang kita. Kakausapin ko lang din tong pulubi. Sige, pasok na muna ako. Hoy, ikaw! Lumapit ka nga rito. Mag-usap tayo. Ayaw kita kausap. Pangit ka. Aba, nagsalita maganda. Mag-uusap lang tayo tungkol kay Neil. Kilala mo si Neil? Yung binubuntutan mo ngayon? Si Neil? Yung nobyo ko? Yak! Pero, sige, yung nobyo mo. Gusto lang sana kitang kausapin tungkol sa kanya. Anong pangalan mo? Joy. Joy? Ang ganda ng pangalan mo. Parang joy to the world, no? Biro lang. Ako pala si Philip. Yung lalaking yon si Neil. May tatanong lang kasi ko sa'yo. May nangyari ba sa inyong dalawa? Nangyari? Oo, alam mo na. Ay, oo nga pala. May problema ka nga pala sa pag-iisip. Yung gumawa ng baby. Ng baby? Mababaliw yata ako rito eh. Oo, ng baby! Oo, hindi. Ha? Tumango ka? Ibig sabihin, oo?
Anak ng kamote. Patay tayo niyan. Nasaan ang mga magulang mo? Kailangan namin sila makausap. Umiiling ka? Bakit wala ka na magulang? Kamag-anak meron ka? Kahit malayong kamag-anak. Hindi nila ako mahal. Oo, huwag ka umiyak. Hindi naman kita inaano eh. Sige, ganito. Hintayin natin si Neil ha. Pupunta tayo sa kapitan. Ayoko. Ayoko. Bakit? Kailangan niyo mag-usap na dalawa. Para sa'yo rin naman yun eh. Tutulungan tayo ni kapitan na mahanap ang mga kamag-anak mo. Hoy, teka, sandali! Saan ka pupunta? Ba't ka? Ayoko nga. Ayoko. Simula nang may mangyari sa kanilang dalawa ng pulubi, kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya ni Joy. Kahit itaboy niya ay hindi ito nagpapatinag. Nariyan ang napapaaway si Neil sa mga nililigawan niya dahil dumarating si Joy at pinagsasabunutan ng mga dalaga. Ang init. Hirap talaga kumita ng pera. Todo kahit tayo palagi pero tong amo lang naman natin ang yumayaman. Kaya mo pre, kapag yumaman ako, di kita kakalimutan. Sana nga, gaya ng babaeng bumubuntot sa'yo, di ka makalimutan. Ano ba sinasabi mo? Ayun oh, may patago-tago pa. Ang liit naman ng puno ng saging na tinataguan niya. Ang pag-ibig nga naman, hahamakin ang lahat. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya pare. Parang lagi may nakabantay sa akin eh. Dapat kasi kinausap mo siya. Di ko alam ang sasabihin eh. Dapat ba akong lumuhod? Magmamakaawa na tigilan niya na ako. Mahirap siyang umintindi. Kapag kinakausap ko siya, iniiyakan niya lang ako tapos babatuhin ang lata niya. Anong sabi ni Kapitan sa'yo? Hindi raw nila alam kung may kamag-anak siya rito eh. Hindi rin kasi makausap na maayos yan si Joy. Parang kumausap ng 3 tao sa isang katauhan. Parang ikaw nag-iiba ng topic kahit hindi pa tapos ang isa. Uy, di ako ganun pare ah. Grabe ka. Sa tingin ko, di mo na siya maiiwasan. Para siyang lagi nakatitig sa mga kilos mo eh. Siya nga pala, may naghahanap sa'yo kanina. Hindi ko na raw dumadalaw dun sa bahay aliwan. Akalain mo yun? Kunti na nga lang sinasahod natin eh, nang bababae ka pa. Tignan mo yan, tumalo na naman ang kwento mo. Tsaka walang masama kung maghanap ako ng kaligayahan. Single naman ako ah. Oo na, single ka na. Pero umayos ka. May Joy nang nakabantay sa'yo. Baka kapag nakitang may kasama ka bigla na lang yung magwala. Sinasabi ko talaga sa'yo. Wala siyang karapatang magselos pare. Kumbaga sa makabagong tawag, fling lang ang meron kami. May nalalaman pa tong tawag na fling. Ay nako. Samahan mo rin kasi ako mag-beer house para hindi ka mabagot sa buhay mo. Di na pare, masaya na ako sa buhay ko. At saka, ayoko na magatid ng lasenggong hindi nagtitira ng pang-uwi. Sus, minsan lang nangyari yun, di mo pa makalimutan. Grabe. Naku, minsan. Minsan lang kita mahuli. Balita ko nga may nakakita raw sa'yo na kinakausap mo ang buwan. Di ko alam kung gumagamit ka ng bawal na gamot o sadyang may tama ka na rin gaya ni Joy. Parang mas malala ka pa nga Hoy, wag mo nga ako ikumpara sa kanya ha. Tuwing nakikita ko si Joy, yung diwatang maganda ang naiisip ko. Pero kapag bumalik na ako sa wisho at narinig na ang kalansing ng mga latang pinagtatatali niya, kinikilabutan talaga ako. Sus, pasalamat ka nga may nagkagusto pa sa'yo. Di ka naman kagwapuhan. Mas gwapo pa nga ako sa'yo Gwapo ka nga, may chicks ka ba? Marami ako alagang sisiw. Naku. Uy, si Greta yun di ba? Kumakaway sa'yo. Magpunas ka ng pawis. Pera nga ako ng good morning towel. Talaga? Umaharot pero walang dalang bimpong pamuna sa nagmamantik ang mukha mo. Hiramin pa talaga yun sa akin. Huwag ka na maraming satsat, lalaban ko yan. Lalaban mo Oo, akin na, bilis. Wala na ba akong pawis? Ayan, punasan ko pa. Palapit na siya. Naku, ang sexy at ang ganda talaga ni Greta. Maganda nga pero bulag naman. Anong bulag? Nakakalakad nga siya Nabulag sa itsura. Pare, nami-personal ka na ha. Biro lang pare. Dito na muna ako My Gret, kumusta ka naman? Neil! Joy, sandali lang. Uy, anong problema? Sino yan? Bakit? Sino yan? Uy, Joy, huwag kang sumigaw. Wala kang pakialam kung sino siya sa buhay ko. Niloloko mo si Joy! Hiya! Uy, ano ba? Huwag mo nga siya sabunutan. Ano ba? Bakit mo ba ako sinusundan?
Di tuloy ako makadiskarte ng dahil sa'yo eh. Si Joy lang para kay Neil! Si Joy lang! Babe, Greta, umalis ka na lang muna. Kakausapin ko lang to ah. Alis! Pangit! Ay, tumahimik ka nga, baka may makarinig sa'yo. Ikaw talaga. Uy Neil, hinahanap ka ni Lydia. Di ka na rin nakikipag-inuman sa kanya. Pangit ka! Tigil ka sa sinasabi mo! Uy Joy, easy ka lang. Bakit ka naman nagagalit sa akin? Magkakampi tayo, di ba? Akin lang si Neil! Matay tayo dyan. Binakurang ka na, Neil. Tumigil ka nga. Hoy, ikaw Joy ha, tumigil ka na rin. Huwag kang sunod na sunod sa akin. Para sabihin ko sa'yo ha, hindi mo ko pag-aari. Naku, umiyak na. Ikaw kasi. Uy Joy, tana. Naku po, nagtapon na ng mga lata. Bakit mo ba yung sinusuyo? Ikaw yata may gusto dyan eh. Pakasalan mo. Uy Neil, baka nakakalimutan mo ang ginawa mo. Kung tutusin, kaya ka niya ipakulong kung nasa tama lang siyang pag-iisip. Sino ba talaga ang kaibigan mo ha? Kanino ka ba talaga kampi? Sa akin ba o sa babae niyan? Tsaka kung ikulong man ako, kayang-kaya ko makawala. Ano ka? May lahing superhero, kaya mo makatakas? Pre, wala akong kinakampihan. Pero sa akin lang, huwag mo siyang itratong mababang uri ng tao. Ganyan na nga ang kalagayan niya, sinusungitan mo pa. Hindi ka ba nakukonsensya? Huwag ka nang galit kay Joy, Neil. Nalulungkot si Joy. Sus, Pare, siyuin mo na. Huwag mo nang palalayin ang problema. Kapag nalaman ng mga kabarangay natin ang ginawa mo kay Joy, pare, sinasabi ko sa'yo, mapapalayas ka talaga rito. Kahit ganyan si Joy, mabait at masiyahin yan. Kaya nga hinahayaan niya ni Kapitan kasi hindi yan nananakit. Ngayon lang siya nanakit at dahil lang sa'yo. Pare, tignan mo si Joy oh. Kung tititigan mo siya, maganda siyang babae. Kaso may sakit lang sa pag-iisip. di ko nakikita ang kagandahan sinasabi mo. Ay, bulag ka pre. Ganito, makikisuyo ako sa kapitbahay ko na ayusan at paliguan si Joy. Tignan natin kung hindi magbago ang isip mo. Pare, kahit kidlatan pa ako sa kinatatayuan ko, hindi ko magugustuhan niya si Joy. Uy, grabe. Pare, may balat ka ba sa puwet? Biglang kumidlot tuloy. Ayan, pangako mo yan ha. Pustahan tayo, magugustuhan mo si Joy. Kahit ilan Joy pa yan, hindi ko magugustuhan. Hindi yan ang tipo kong babae, pare. Yung mga tipo ko, sexy, singkit ang mga mata, mahaba ang buhok at maganda ang ngipin. Kabaliktaran siya ng mga gusto ko. Ah, kakainin mo rin yung sinasabi mo, pare. Doble pa. Ano, pusta na? Magkano? 100. Sige, dodoblihin ko yan kapag hindi ka na-inlove sa transformation ni Joy mamaya. Kapag na-inlove ka, ako ang bibigyan mo ng pera. Ayos ba? Easy money na ako nito, ayos! Joy, bati tayo ah. Si Neil kasi makikipag-usap lang siya sa'yo kung maliligo ka raw at magpapaayos kay Aling Pasing. Para naman maganda ka sa date nyo. Oh, anong date ang sinasabi mo? Shh, manahimik ka na lang. Diskarte ko to, okay? Ay, Date? Oo, date. Magde-date kayo sa plaza. Kakain kayo ng buhangin, mga kakanin o kaya mga prutas. Kahit anong gusto mo. Ano, maliligo ka na ba? Maliligo si Joy? Maliligo si Joy! Halika, sasamahan kita kay Aling Pasing. Mabait yun. Pagagandahin ka niya sa first ever date niyo ni Neil. Yay! Sige, maglakad ka na. Susunod ako. Yahoo! uy, ano ka ba, pare? Relax ko lang, pre. Ano, itutuloy ba natin ang pustahan? Mukhang matatalo ka eh. Sus, wala sa bokabularyo kong matalo. O sige, sabi mo eh. Kita tayo sa plaza mamaya ha. Ihanda mo ang pera mo. Itinuloy ni Philip ang planong pagpapaayos kay Joy, samantalang hindi naman ito inintindi ni Neil at nakipagharutan pa rin sa mga babaeng nakatambay sa plaza. Napansin na lang niya na may kasamang magandang dilag ang kaibigan. Nakasuot ito ng puting bestida na may disenyong bulaklak. Malinis ang kanyang itsura at nang ngumiti ito, nagpakita ang dalawang dimple sa pisngi. Hoy Neil, ano? Natulala ka dyan? Pre, sino yan? Tanga ka ba? Si Joy yan! Weh, Para naman lulukuhin pa kita. Bakit hindi mo kausapin para malaman mo? Oh, niyakap ka nga agad eh. Mabango na si Joy, Neil.
Yun oh. Oh, gumanti ka ng yakap. Hindi yung para kang tuod dyan. Si Joy ka ba talaga? Aha. Oh, paano ba yan? Mukhang malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan. Akin na ang 200 ko. Ano? Si Neil oh, may amnesia ka agad. Hindi ba may usapan tayo? Oo. Pero hindi naman ako nabigani kay Joy eh. Hindi ikaw nagandahan kay Joy? Hindi sa ganoon. Maganda ka naman kaso... Paano ko ba sasabihin sa kanya, pre? Wala ka naman kasing dapat sabihin iba. Sige na, mag-date na kayo. Ikaw ba talaga yan, Joy? Aha. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda mo. Para kang diwata. Mauna na ako sa inyo ha, may trabaho pa ako. Uy, huwag mo ako iwan dito. Pre, kaya mo na yan. Sige na, dito na ako. Joy, upo ka. Pagmasdan natin dito ang... huwag ka sa akin umupo. Pasensya na. Dito po si Joy. Yan. Kamukha mo na ngayon yung diwata na nakita ko nung gabi. Ang ganda mo pala, Joy. Maganda si Joy. Oo, maganda ka. Pasensya ka na kung naipagtabuyan kita ha. Hindi ko kasi alam kung awa bang nararamdaman ko sa'yo pagmamahal eh. Huwag mong sabihin kay Philip ha. Sikreto lang natin to. Lang si Joy. Pangako. Apir nga tayo. Apir. Anong gusto mong kainin? Dugo. Ha? Gusto ni Joy ng dugo. Dugo? Yung inihaw. Yun lang, medyo malayo tayo sa bayan. Doon lang may nagtitinda ng inihaw eh. Bakit mo pa tinanong si Joy? Di pala ikaw bibili. May pagkapiloso po ka rin oh. Pero eto, may dala akong karne. Karne, karne. Gusto ni Joy ng karne. Simula nang maayusan si Joy, tila natauhan siya at nalusaw ang matigas na puso ni Neil sa kanya, lalo pa nang makita niya kung gaano kasarap kasama ang dalaga. Minsan lang ay may pagkaselosa ito kapag may lumalapit sa kanyang babae. Ngunit biglang natakot si Neil kung matatanggap ba siya ng dalaga kapag nalaman ang sikreto niya. Isang gabi, habang pauwi ng bahay, nakakita ng ligaw na hayop si Neil. Dala ng pagkatakam ay pinatay niya ito. Bilog na bilog ang magandang buwan. Napakasarap mang hinain habang nakikita ko ito. Ang sarap ng laman ng hayop na to. Napakabango niya at malinamnam. Uubusin ko ito at wala ako ititira. Sandali, may kumakaluskos. Mukhang may kasama ako ritong hindi imbitado ah. Neil? Joy? Paano mo ako nakilala? Nakita kita eh. Naging ganyan ka. Oo nga pala. Kahit saan ako magpunta, nandun ka. Ngayon, alam mo na ang sikreto ko. Oo, hindi ako tao. Aswang ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ang galing. Ang galing mo. Paano mo yun nagawa? Gusto ko pa makakita ng ibang hayop. Hindi ka natatakot sa akin kahit magpalit ako ng ibang anyo? Hindi. Astig ka, Neil. Kamukha mo, unggoy. Oo nga eh, mabalahibong unggoy. Gwapong unggoy. Grabe, napakadali mong pasayahin. Gusto mo ba mag-ibang anyo pa ako? Aha, masaya yun. Bilis, bilis. Tignan mo, ito, kalabaw. Tapos pwede rin ako magganito. Itim na kalabaw tapos aso. Ang galing. Oh, di ba? Ito pa, baboy ramo. Oink, oink. Hindi pa nagtatapos dyan. Pwede ako maging ibon. Wow, ang galing. Di ba ang galing ko? Oh, anong anyo ang gusto mo? Unggoy, unggoy. Para kang tao lang din. Aba, parang may laman na sinasabi mo ah. Sinasabi mo bang mukha akong unggoy? Ni, gwapong unggoy ikaw. Alam kong gwapo ako. Teka, gusto mo ba nitong hayop? Wag na. Baka maging aswang ka pa eh. Aswang, aswang. Shh, uy, huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo. Habulin pa tayo. Magbabalik tao na nga akong anyo.
O ito, okay ba ito sa'yo? Mahal ko si Neil. Mahal ba kita? Hmm? Oo bakit yumayakap ka? Tanggap mo ba ako kahit aswang ako? Ba, ang bilis ng tango mo ah. Naligo ka na ba? Umiling ka, ibig sabihin hindi pa. Kaya pala amoy alimuhom ka na naman eh. Neil, may aso ron. Galit sa atin. Saan? Naku po, inaangilan tayo ng aso. Nagalit yata dahil nilapa ko itong kamag-anak nila. Marami silang aso. Galit sila, Neil. Daan-daan tayong umatras. 1, 2 hakbang, 3 hakbang. Naku, dumadami sila. Tumakbo na tayo, Joy! Oh, bakit tumatawa ka pa dyan? Hinahabol na tayo ng mga aso. Masaya si Joy. Naku po, ako hindi. Napakarami nila. Tinawag yata ng asong yun ang lahat ng mga kalahi niya. Oh, nadapa ka na. Tawa ka kasi ng tawa eh. Tayo, bilis! Aray, nahablot ng aso ang pantalon ko! Alis! Alis yan! Alis kang aso ka. Pukpuk ko ulo mo. Huwag mo nang pukpukin ng bato. Tumakbo na tayo! Aray! Kinakagat nila ang puwet ko! Aray! Mauna ka na, Joy! Makakagating ka rin nila! Unang tatakbo si Joy. Kayong mga aso kayo. Akala nyo hindi ko kayo papatulan ha? Sige, habol! Aray! Aray! Isa-isa lang! Teka nga, bakit ako tumatakbo eh? Aswang ako. Maganyong kalabaw nga ako. Aray ko! Aray! Masakit! Huwag mo akong kagatin sa puwet! Aray! Mga walang niya, ginawa niyo akong pagkain ah! Teka nga, bakit nga ba ako pumapayag na ganituhin? Aswang nga pala ako. Ayaw niyo akong tantanan ah! O ano? Pulasan kayo no? Aray! Ang sakit din pala ng mga kagat nila. Mukhang may galit talaga eh. Akala ni Neil ay matatakot niya ang mga aso sa pagsasaan yung kalabaw. Ngunit lalo siyang kinuyog ng maraming aso at pinagkakagat siya sa iba't ibang parte ng katawan niya. Natigil lamang ang mga ito nang maisip niyang magsaan yung aswang kaya nagpulasan dulot ng takot ng mga aso. Nawala sa isip niyang aswang nga pala siya. Kapag kasama niya talaga si Joy, nakakalimutan niya kung ano ba talaga siya. Binalikan siya ng tumatawang si Joy at inalalayan siya pauwi ng bahay. Sakit puwet mo? Tinatawanan mo pa ako. Ang sakit kaya? Hindi lang sa puwetan ko yung sugat. May sugat din ako sa tagiliran, sa braso, pati dito sa leeg. Ang tindi ng mga asong yan. Oh, saan ka pupunta? Kukuha ako ng gamot. Gamutin kita. Huwag na, umuwi ka na lang kung saan ka man nakatira. Tigilan mo nang kakasunod sa akin ha. Tuloy, napahama ka pa. Ayos lang si Joy. Kukuha lang si Joy pamunas at gamot. Ayos lang, huwag ka na mag-abala. Uy, huwag mo na ibato sa akin yan. Nakita mo lang ang marami ako sugat, sasakta mo pa ako. Sige na, papayag na akong gamutin. Kung babaeng to, masyadong mapanakit pero gagamutin daw ako. Nakakuha ko ng dahon. Dikdik ko lang. Mukhang marami kang alam sa panggagamot ah. Lagi ako pinapalo. Kaya marunong ako gamutin sugat ko. Sinasaktan ka ng pamilya mo? Kaya ba ayaw mo silang makita o sabihin sa amin kung may pamilya ka pa? Aha. Pasensya ka na, Joy ah. Hindi ko alam na ganun pala nangyari sa'yo. Okay lang. Ikaw naman gagamutin ko. Bakit ang ganda mo kapag ngumingiti ka? Kakainis ka. Dugo. Oo, maraming sugat kaya may dugo. Oh, ano nangyayari sa'yo? Nakatitig siya sa dugo na dumadaloy sa braso ko. Para siya naglalaway. Aswang din kaya siya? Hindi pwede. Kailangan gamutin sugat ni Neil. Tama. Okay lang ako, Joy, kung hindi ka komportable. Okay ka lang ba? Parang pinagpapawisan ka. Ayos lang si Joy. Gusto mo tubig? Oo, sige. Tubig inumin ha. Baka iusik mo na naman sa akin. Ilagay mo sa lalagyan yung tubig. Ha, Joy? Opo, ito tubig. Seryoso ka? Sa palangganita? Aha, tubig.
Inuming tubig, Joy. Ilagay mo sa baso. Oh, sumimangot ka na naman dyan. Tinuturuan lang kita kung paano magbigay ng tubig. O ayan, lagay na ni Joy sa baso. Yan, tama. Very good naman si Joy. Salamat. Punas ko lang sugat mo. Oh, aray, doon naman. Masakit kaya? Ikaw nakatingin ka sa puwet ko. Ako na maglilinis dito. Si Joy maglilinis. Ako na. Ay, nagdadabog na naman. O sige na nga, pagkatapos nito umuwi ka na ha. Bakit ayaw mo si Joy sa bahay ni Neil? Hindi naman sa ganoon, kaso... Sige na nga, tumito ka na muna hanggang sa mag-umaga. Yay! Masaya si Joy! Salamat, Neil! Nagising si Neil na wala na si Joy sa bahay niya. Dinilaan niya muna ang mga sugat upang gumaling na habang iniisip pa rin ang nakitang pagkatakam ni Joy nang makita ang dugo sa kanyang mga sugat. Naisipan niyang subaybayan ang kilos nito, ngunit hindi niya akalaing mas higit pa roon ang mangyayari. Sa tingin ko talaga, aswang din to si Joy. Pero anong klaseng aswang siya? Ilang araw ko na siyang sinusubaybayan pero wala naman siyang hindi pangkaraniwang ginagawa. Alam kong aswang siya. Uy, paring Neil! Bakit nagtatago ka dyan sa damuhan? Ikaw pala pare. Wala, may hinahanap lang ako. Hinahanap? Napapansin ko ilang araw mo nang sinusubaybayan niya si Joy eh. Hindi ka na nga nakakapasok sa trabaho pare. Sa akin ka tuloy nahanap ng pangit na anak ng amo natin. Kaya umaalis din ako kapag malapit siya eh. Baka gayumahin pa ako nun. Sino nagsabi sa'yo sinusubaybayan ko si Joy? May hinahanap lang ako. Hinahanap sigurado? Anong hinahanap mo? Tao ba yan o bagay? Kayo ni Joy? Kadiri, migil ka nga pare. Kinikilabutan ako sa'yo. Umamig ka na lang kasi. Wala ka namang kaagaw kay Joy. Tsaka simula nang nilinis natin siya, nagmukha na siyang tao. Hindi na halimaw sa ilog. Maganda siya, Neil. Huwag mo sabihing trip mo rin siya. Uy, hindi Masaya na ako sa nobya ko. Ha? May nobya ka? Yun tayo eh. Huli ka na naman sa balita. Meron pare. Si Mildred. Nakatira siya hindi malayo rito. Kailan mo naman niya nakilala? Kahapon lang. Tapos kayo na? Huwag ka maingay, baka malaman niya. Kapag nalaman niya, baka mag-break kami. Ay, malala ka na, Philip. Mas malala ka pa kay Joy eh. Ang tindi mo naman palang umusga. Parang hindi tayo magkakilala. Hala, tignan mo. Nagsusuka si Joy. Ha? Joy! Di raw si Joy ang pakay pero ang bilis tumakbo. Sandali, hintay! Joy, ayos ka lang? Neil, nasusuka ako. Ano bang kinain mo at nasusuka ka? Kailan pa yan nangyayari? Hi Joy, kumusta ka? Malamang hindi ka okay. Nagsuka ka eh. Sinikmura ka siguro. Bakit kasi naliligo ka na maaga? Sabi mo kasi dapat lagi mabango si Joy. Oo nga, pero sana hindi naman ganito kaaga. Baka pasukan ka ng lamig. Sumama ka sa akin, umuwi muna tayo. Pare, hindi kaya buntis si Joy? Ano ba sinasabi mo? Masama na nga ang pakiramdam ng tao, pinag-iisipan mo pa ng ganyan. Hindi masamang ipatingin natin siya. Bahala ka na nga. Sige, dali mo siya sa bahay niyo. Susunduin ko lang yung manghihilot na si Aling Edna. Diyan na kayo. Kaya mo bang tumayo? Sige, isuka mo lang. Isuka mo lang, sige, hagodin ko ang likod mo. Oh, ayos ka na ba? Dali muna kita sa bahay, halika na. Sakit ng tiyan ni Joy, Neil. Tsaka ulo ni Joy. Huwag ka mag-alala, magiging okay ka. Halika na, magtapis ka ng tuwalya. Ngayon lang ba yan nangyari? Hindi. Araw-araw. Araw-araw? Bakit hindi mo sinabi? Sana napacheck up ka. Malayo ospital, di ba? Oo, may pagkamalayo pero kaya naman nating gawa ng paraan. Kaya naman kita ilipad dun eh. Biro lang. Oh, nandito na tayo sa bahay ko. Higa ka muna. Yan, tsaka sa papag. Magpapakulo lang ako ng tubig ha. Magbihis ka na rin.
Wala akong damit. Ay, sandali. Oh, itong damit ko nakasabit. Suotin mo muna. Diyan ka muna ha. Salamat, Neil. Huwag mo intindihin yun. Makaraan lang ang ilang sandali, dumating na si Philip kasama ang manghihilot na si Aling Edna. Nandito na si Aling Edna. Joy, patingin daw siya ng braso mo. Pupulsuhan ka lang daw niya. Ano, Aling Edna? Bakit ganyan po kayo makatingin sa akin? Pipi na ba si Aling Edna? Aray, bakit ka na mamatok? Walang boses si Aling Edna ngayon. Nag-concert yata siya. Paano natin malalaman ang resulta? Di naman pala siya makapagsalita ngayon, kahit man lang sana pilitin. Hindi mo ba nagigets? Nagmumuestra siya oh. Ayan, gumuhit siya ng bilog sa harap ng kanyang tiyan. Ibig sabihin ano? Nakalunok ba siya ng pakwan, Aling Edna? sabi ni Aling Edna, tanga ka raw. Aling Edna, salamat po sa tulong. Pagdamutan niyo po itong ibibigay ko. Ingat po kayo ah. Maraming salamat po kahit pipi kayo ngayon. Huy! Biro lang, ingat po. Pahinga ka lang muna, Joy. Kakausapin ko lang muna si Nila. Huli ka nga rito. Aray, ano ba? Bakit kailangan mo manghila, pre? Sira ulo ka. Alam mo ba yun? Patay ka talaga. Bakit ba? Ay, hindi pa rin talaga niya gets oh. Buntis si Joy, pare. Buntis? Buntis, pregnant, nagdadalang tao. Ano pa bang gusto mo paliwanag? Pare, patay ka dyan. Hindi mo pwedeng pabayaan yan. Pero hindi pa ako handang maging ama. Pues pilitin mo. Hindi pwedeng pabayaan mo siya sa kalsada. Paano ko naman malalaman kung sa akin nga yung dinadala niya? Teka, may bato ba rito para mapukpok yung ulo mo? Huwag mo iparirinig yan kay Joy ha. Baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Sira ulo ka kasi. Kasalanan mo yan. Una, huwag mo na akong sisihin. Makinig ka ha. Kailangan panindigan mo si Joy. Kung hindi, kapag nakaisip ang pamilya niya nakasuwang ka, patay ka talaga. Ay, Wala ka bang nararamdaman kay Joy kahit konti? Siguro naman meron. hindi na siya iba sa akin pero nahihirapan na ako iproseso sa utak ko. Basta, wag mo siyang iiwan. Kailangan niya ng tulong at gabay. Naintindihan mo? Para naman kita nanay dyan eh. Ay, ako ang konsensya mo. Ako ang pinakamatino mong kaibigan kaya umayos ka. Patuloyin mo na siya rito para walang problema. Kinupkup ni Neil si Joy at dalawa na silang magkasama sa iisang bahay. Nakita niya ang tunay na ugali ng dalaga. Maasikaso ito kahit na may kapansanan at kahit na patuloy na lumalaki ang tiyan, hindi siya nito pinababayaan. Hindi na rin naisip pa ni Neil kung anong klaseng aswang pa ang dalaga. Unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya kay Joy sa paglipas ng mga araw. Joy, ayos ka lang ba? Lumalaki na ang tiyan mo, baka mapagod ka. Ako na lang dito, umuwi ka na. Kaya ni Joy maglaba. Magaling si Joy. Neil, bakit sila nakatingin sa atin? Pabayaan mo sila. Maganda ka kasi, lalo na ngayong buntis ka. Para kang magandang diwatang naliligo sa ilog habang bilog na bilog ang buwan. Naiinggit lang sila sa'yo. Oh, huwag mong batuhin, masama yan. Joy, tigil na! Alis kayo, mga pangit! Huy! Minahon ka lang. Huwag mo na silang pansinin, ha? O yan, umalis na. Pwede na tayo maglaban ng payapa. Bakit ikaw huminto? Wala na nga ang mga tsismosa naglalaba. May dumating namang iba. Bakit nakamasid ang mga taong ito sa amin? Nasa kabilang pampang lang sila pero sobrang lakas ng aura nila. Di kaya naaamoy nila ang bata sa sinapupunan ni Joy. Sigurado akong mga aswang sila. Neil, Oh, ano yun, Joy? uwi na tayo. Oh, bakit mo sila tinuturo, Joy? Papatayin nila si Joy. Naramdaman niya rin ang naramdaman ko. Hindi naman siguro pero kung hindi ka komportable, sige, umuwi na tayo. Aha, Hintayin mo ko, ililigpit ko lang ang mga gamit natin sa paglalaba, pati ang mga labahin natin. Kumusta Joy at Neil? Philip, Oh, bakit parang ang saya mo Joy? Ikaw pala pare, Napadaan lang ako eh. Nakita ko kayo naglalaba kaya kinumusta ka lang kayo. Kumusta ka naman Joy? Mukhang lumalaki na ang tiyan mo ah. Ingat ka ah. Dapat hindi ka nagpapagabi at baka habulin ka ng aswang. Maraming aswang dito eh. Oh,
Bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? May nasabi ba ako masama? Umuwi na tayo. Sumabay ka na. Bakit? Ano meron? Basta maglakad ka na lang at huwag kang lilingon. Ang saya-saya. Masaya yan kung ibabahagi mo sa akin. Bakit ka ba masaya? Ha, Joy? Bilisan nyo na maglakad. Bakit ka ba galit? Sabi na kasing bilisan eh. Ito na nga, binibilisan na nga ang... Ay, inay ko po! Huh? Saan galing ang taong to? Biglang pumuslit sa harapan natin. Naging 3 na sila! Galing sila sa taas. Uy, pre! Mukhang bangag tayo ngayon ha. Dadaan lang kami ha. Aray, sandali. Bakit nanunula ka? Pre, lumayo ka dyan. Hindi sila tao. 2 lalaki at 1 babae. Kayang-kaya ko yan. Hindi tao? Ha? Ibig sabihin, aswang sila? Naku, Diyos ko, bakit ngayon pa? Kung kailan naman hindi ko dala ang mga pananggalang ko. Walang problema. Kayang-kaya ko to. Alalayan mo lang si Joy. Teka, ano gagawin mo? Ha? Saan nagpunta yun? Ang bilis niyang mawala. Ang galing. Nilipat niya ang mga aswang sa kabilang pampang? Paano niya yung nagawa? Aswang siya. Ha? Aha? Anong aswang? Joy, huwag mo akong tinatakot ng ganyan ha. Hindi na tayo magiging magkaibigan. Ano pang ginagawa nyo? Tumakbo na tayo, bilis! Tatakbo talaga ako, bahala kayo dyan. Uy! Alalayan mo sabi si Joy eh. Kapag nakuha siya, patay ka sa akin. Nadamay na naman ako sa problema niyong dalawa. Lintik ka, kaya pala yung langis ko palaging kumukulo kapag kasama ka tapos ayaw mo ng bawang? Aswang ka pala? Ngayon pa ba tayo magtatalo, pare? Kung kailan hinahabol tayo ng mga danag? Danag? Yun yung mga aswang na mahahaba ang dila at mahilig manipsip ng dugo, hindi ba? Nadali mo, pre. Nadali ko talaga. Pati ako nadali mo, pre. Nakakainis ka. Mamaya na ako magpapaliwanag. Protektahan muna natin si Joy. Kailangan mo talaga magpaliwanag. Alis! Alis! Pinupulubutan nila ako ng dila nila. Kapag binamalas ka nga naman, minsan na nga lang may dumila sa'yo, aswang pa. Joy! Tayo, Joy! Aabutan na tayo ng mga aswang! Tama! May asin pala akong sabag! Sandali! Lumayo kayo sa amin, mga aswang! Buisit! Nahuli nila ang pa ako! Hilahin natin siya, Joy! Ang saya-saya. Joy, magseryoso ka naman! Papatayin nila ang asawa mo! Asawa? Yee, asawa ko si Neil. Joy! Huwag mo siyang pagalitan! Oo na, pasensya na, Joy. Sandali, sasabuyan ko sila ng asin. Oh, kala nyo Dahan-dahan naman sa pagbato! Ay, sorry! May itak din pala ako rito. Sandali! Nakakataranta kasi kapag nasa ganito sitwasyon eh. Nakakalimutan ko tuloy na may dala akong panlaban. Tagain mo, bilis! Ito na! Tagpasan dila niya! Kala mo Teka lang, bakit pinapalibutan niyo ako? Nagbibiro lang naman ako eh. Neil, tulang! Layuan niyo ang kaibigan ko! Ayan, tama! Patumbay mo sila! Sige, suntukin mo pare! Ang galing-galing. Laban, laban, Neil. Uy, huwag kang tumalon, Joy. Pakiusap. Umalis na kayong dalawa rito! Huli ka na, Joy. Ayaw. Ha? Papatayin nila tayo. Lalo ka na, Joy. Sumunod na lang tayo sa utos ni Neil. Ayaw ko umalis. Ayaw ni Joy iwan si Neil. Naloko na. Pare naman kasi, bakit dinamay pa ninyo ako sa ganitong sitwasyon? Ayoko nga makasalubong ng aswang eh. Gusto ko na tumakbo. Kapag tumakbo ka at napahamak si Joy, aaswangin kita! Nang teteng naman oh. Huwag mo siyang hayaan malapitan ng aswang! Oo sige, subukan niyo lumapit sa akin. Tatagpasin ko yung mga dila niyo. Paggabi pa lang pero nag-aasik na kayo ng mga lagim ha. Ang dami nila, hindi ko alam ang gagawin! Naloko na, malapit na magdilim pre. Mas lalakas sila sa gabi. Ayos yan! Anong ayos nun? Mas mahihirapan tayong talunin sila. Aba, akala mo matatakot ako ha? Tagpas yan dila mo. Masakit ba? Akala nyo matapang kaya ako. Uy, sandali, isa-isa lang, uy! Neil, sinusugod na kami lang lahat. Pinalipad nila ang itak ko gamit ang dila nila. Ang asin ko, ubos na rin. Joy, kumapit ka sa akin. Pumikit tayo at magdasal. Oh, bakit tayo mo magdasal? Aswang ka rin? Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Umikit na lang tayo. Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Ha? Hindi tayo kinagat? Tignan mo, Joy, nagsisiatrasan sila. Para silang natakot. Ha?
Nagkakasugat sila kahit wala naman silang kalaban? Ha? Ang gulo ng mga to ah. Unti-unti na sila lumalayo. Nagtagumpay tayo, Joy! Nagtagumpay tayo, pre! Pre? Neil? Nasaan ka? Neil, asawa ko. Uy, huwag ka umiyak. Hanapin natin si Neil. Kumalma ka lang. Kalma na, tigil na. Shh. Napagod ako ron ha. Pre, paano ko napunta sa tabi namin? Neil, Dahan-dahan naman sa pagyakap, Joy. Napipiga na ako eh. Masakit na ang mga sugat ko. Wala akong lakas, hindi ako makatayo. Sobra ako napagod. Paano mo inagawa? Ang ano? Ito hula ko lang ha. Pero naging invisible ka. Totoo? Oo, pre. Nagulat din ako na inaatake ko sila pero hindi nila ako makita. Sinamantala ko na dahil napakarami ng mga danag na yun. Kaya nga eh. Halos mahihina ako sa sobrang takot. Sinong hindi matatakot sa mga itsura nilang ang laki ng mga mata tapos ang haba ng mga bibig? ganito ba? Nanay ko po, may aswang! Ibig sabihin aswang ka rin, Joy? So yung anak niyo, aswang din? Diyos ko, ano ba ito napasok ko? Paano ako nagkaroon ng kaibigang aswang? Akala ko patay ka na, Neil. Hindi mangyayari yun. Poprotektahan pa kita. Hoy, huwag kayo rito maglambingan. Baka mahabol na naman tayo ng mga aswang. Umuwi na muna tayo. Napakarami kong tanong sa isip ko eh. Alalayan kita, pre. Joy, alalayan mo siya sa gilid. Nagpasya na nga ang magkakaibigan na umuwi muna sa bahay ni Neil upang hindi sila abuti ng panganib sa dilim. Nandito na tayo sa bahay niyo. Salamat, pre. Dito ka na muna tumuloy at delikado ang daan. Hindi ko alam kung sino mas delikado eh. Yung daan o makasama kayong dalawa. Joy, tinatakot mo naman ako eh. Sige, hindi na tayo magkaibigan yan. Kuha lang ako gamot. Gamot ko sugat ni Neil. Sugat ko, hindi mo gagamutin? Sip-sip ko dugo mo. Joke lang, Joy. Okay na pala ako. Huwag mo na ako intindihin. Kaya ko to. Pasensya ka na, pre, kung sa ganitong sitwasyon mo pa nalaman. Ang sarap mo murahin ng ilang beses eh, no, pre? Pero ang bobo ko rin eh. Kasi kaya pala ayaw mong kumain ng may asin at bawang. Kumukulo rin ang pendant kung may kakaibang langis dahil aswang ang kasama ko. Akala ko ayaw mo lang talaga kasi hindi ka sanay. Paano mo natago yun na ilang taon? Simula na lumipat ako rito, mga 5 taon na nakakalipas. Ganong katagal mo na itago? Hindi ko naman kasi gusto ang kakayahan ko noon. Sino bang gustong magtago sa gubat kapag gustong kumain? Sino bang gustong maging kakaiba? Pero alam kong matatakutin ka pagdating sa mga aswang kaya hindi ko kinuwento. Baka isumbong mo pa ako sa kapitan eh. Ay, ano ng plano nyo niyan? Alam mo rin ba na aswang si Joy? Nakita mo ba yung dila niya? Pareho ng dila ng mga sumalakay sa atin. Ang pinagtataka ko lang, bakit siya gustong saktan ng mga yun? Yun din ang pinagtataka ko eh. Bakit aaswangin nila ang kapwa nila aswang at kalahi pa? Parang alam ko na ang mga ganitong kwento eh. May sinabi sa akin si Mang Berting. Si Mang Berting na naman. Peking albularyo yun. Joy, sabi mo gagamutin mo ang sugat ko. Bakit mo dinidilaan? Pasensya na. Mas nakakatakot ka, Joy, kaysa sa kanila. Hindi, biro lang. Joy, matanong ko lang. Yung mga sumugod sa atin, kilala mo ba mga yun? Aha, Kilala mo? Ano mo sila? tita ko, tito ko, mga pinsan ko. Ano? Mga kamag-anak mo pala mga yun? Aha, Hanip? Pre, sinasabi ko sa'yo, nakahanap ka ng sakit ng ulo. Ngayon palang ipagdarasal na kita, paalalahanan na kita na mag-ingat kayo. Kung mga kamag-anak mo sila, bakit nila tayo sinalakay? hindi alam ni Joy. Tagal na kami hindi nagkita. Lumaya si Joy mga bata pa. Bata pa, mga ganto kaliit. Bakit kaya gusto ka nilang aswangin? Mabuti pa umuwi na muna ako. Hindi pa maproseso ng isip ko ang mga nakita ko eh. Sana pa naginip lang to para pagising ko wala nang aswang, no? Sana nagbibiro lang din kayong dalawa sa mga pinagsasasabi nyo. Mauna na ako. Huwag nyo na ako yatid. Mas hindi ako mapapansin kapag hindi kayo kasama. Diyan na kayo.
Ingat ka sa pag-uwi. Simula nang mangyari ang kaganapang yun, hindi na natahimik ang isip ni Neil. Kung minsan gabi-gabi siyang nagbabantay kay Joy. Natanggal siya sa trabaho dahil hindi na siya pumapasok kaya naman todo alalay si Philip sa kanila kahit panaramdaman niyang medyo takot na ito sa kanya. Tuwing gabi, nakaririnig si Neil ng mga pagaspas ng pakpak sa ibabaw ng kanilang bubong na tila gabi-gabi silang minamanmanan. Joy, matulog ka na. Mag-uugas lang ako ng pinagkainan natin. Sandali lang. Anong ingay yun? May bisita tayo. Baka Philip yan. Hindi Joy. Hindi pupunta si Philip ng ganitong gabi. At lalong hindi siya kakalusko sa bubungan. Ginagalit na naman ako ng mga aswang na to eh. Hindi ba sila nakakakilala ng kauri? Diyan ka lang ha. Lalabas lang ako. Wag, Neil. Wag mong iwan si Joy. Mabilis lang ako. Sisilipin ko lang. Hoy, mga aswang kayo! Noong nakaraan pa kayo dumadalaw kahit hindi imbitado ah. Ayun, nagpakita rin kayo. Aba, marami kayo ah. Anong kailangan nyo sa amin? Teka, sandali. Sumusugod agad kayo eh. Hindi pa nga ako nagsasaan yung aswang eh. Marami sila. Nararamdaman ko may mga paparating pa. Hindi ako pwedeng pangunahan ng takot ngayon. Base sa mga kilos nila, hindi ako ang puntirya nila kundi si Joy. Mas masakit makatama ang dila nila kesa dun sa mga danag. Mga tiktik sila. Sa haba ng dila na parang latigo kong lumatay, alam ko tiktik sila. Pero bakit kami sinasalakay ng mga to? Banwanhon. May Banwanhon pala dito. Ilang taong ka palang sigurong nakatira dito? Sino ka? At anong kailangan mo? Ako si Luis, pinuno ng mga tiktik dito sa lugar na ito. Sa tingin ko naman alam mo na ang kailangan ko. Yung babae, ibigay mo na sa akin. Akala mo ba ganun lang kadali yun? Bakit ko naman siya ibibigay sa inyo? Ang sakit mo sa tengang unggoy ka. Ibigay mo na lang ang gusto namin para wala ng problema. Hindi pwede. Hindi ko ibibigay ang mag-ina ko. Dapat pala inubos na rin namin ang mga lahi niyong Banwanhon. Wala naman kasi kayong silbi sa totoo lang. Patayin niyo siya! Sa dami nila, hindi ko alam ang taktik ang gagawin ko. Bahala na. Sugod lang na sugod. Mabilis naman akong tumakbo eh. Una kong pupuntiryahin ang mga susugod tapos kakalabanin ko ang Luis na yan. Nakakailang patumba na ako ng tiktik pero hindi pa rin sila nauubos. Nawawala na ako ng lakas. Hindi ko magawa makapag-invisible. Paano ko ba nagawa yun? Kunin ang babae sa loob ng bahay! Hindi! Wag si Joy! Nalinti ka na. Pinuluputan nila ako ng mga dila sa buong katawan ko. Hindi na ako makakilos. Ang laway ng mga dila nila ay nagpapahina sa akin. Paulit-ulit pa ako hinahagupit ng mga pesting to. Ano gagawin ko? Hindi pwedeng makuha nila si Joy. Neil! Joy! Tumakbo ka na! Anong kapangyarihan ng danag na ito? Bakit napakalakas niya? Ang alam ko, siyang apo ni Linda na may lahing tao. Bakit ganyan siya kalakas? Ganyan nga, Joy. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Sabay-sabay niyo siya sugurin. Pabayaan niyo na yung Banwanhon, mahina na yan. Ha? Mabilis siyang manipsip ng dugo. Halos mga lahati na tayo. Ano to? May iba pa mga danag. Ang dami nila. Nanlalabo na ang paningin ko. Binagsak na nila ako sa sahig pero hindi ako agad makatayo. Nasaan na si Joy? Umatras na muna tayo. Atras! Bilis! Joy! Joy! Nasaan ka? Nandito si Joy, Neil. Hindi dyan. Dito. Grabe ka naman makapaling ng ulo. Akala ko mapuputol na ulo ko eh. Ayan, kita na kita. Kumusta ka? May sugat ka ba? May masakit ba sa'yo? Oo, umiiyak na naman. Akala ko iiwan mo na naman si Joy. Tutulungan ka ni Joy tumayo. Salamat, Joy. Tinulungan tayo ng mga danag na yan. Parang kailan lang tayo ang sinugod nila. Pagpasensyahan mo na, iho. Kung nasaktan ka ng aming angkan. Sino ka naman? Neil, natatakot si Joy. Huwag ka matakot. Ako si Linda.
At apo ko si Joy. Uy, hanep pa. Talaga may gumuhit na kidlat pagkasabi mo ng pangalan mo? Hindi ako nakikipagbiruan, Banwanhon. Pasensya na. Ano bang kailangan nyo sa amin? At bakit kami sinugod ng mga tiktik? Ang nakasagupa mo ay ang mga tiktik na pinamumunuan ni Luis. Balak nilang ubusin ang mga lahi ng ibang aswang upang sila na lang ang matira. Kaya gagawin nila ang lahat, matuldukan lang ang ating lahi, lalo na ang mga danag. Ang sama talaga ng mga tiktik na yan. Kaya umalis din ako sa dati kong lugar dahil tuso sila. Hindi ko gusto makasama sila sa isang lugar. Kaya kung gusto mo pa ng tahimik na buhay, ibabalik mo sa akin si Joy. Hindi. Bakit ko siya ibabalik? Hindi ba matagal nyo na siyang inabandona? Sapagkat akala namin ay wala na siyang pag-asa. Isinilang siyang hindi normal ang pag-iisip. Isa pa, may lahi siyang tao. Meron naman pala siyang lahing tao Ibig sabihin, hindi na siya puro. Maaaring ang isilang niya ay hindi nyo rin kauri kundi kauri ko. Ang batang isisilang galing sa taong may dugo ng Banwanhon at Danag ay sadyang malakas. Kaya nilang maging pinuno balang araw. Isa pa, wala kang karapatang ariin siya dahil hindi naman kayo pinagbuklod. Hindi mo rin naman siya mahal, hindi ba? Mali ka. Natutunan ko na mahalin si Joy. Hindi siya mahirap mahalin. Hindi gaya niyong pinagtabuyan siya at ngayong may pakinabang na ibigla niyo na lang kukunin. Ang kapal naman ng mukha niyo. Wala kang galang! Hindi mo kami mapipigilan kahit anong gawin mo. Hindi rin kami papayag na patayin na lamang siya ng ibang lahi. Sabihin mo muna sa akin ang totoong dahilan kung bakit niyo siya gustong kunin uli. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Dahil mapilit ka, sige, sasabihin ko. Ang sino mang makakain ng sanggol na nasa sinapupunan niya ay magiging pinuno ng 2 lahi. Ganon kalakas ang batang yan. Hindi mo rin ba nabalitaan na wala ng Banwanhon? Ikaw na lang ang natitira. Kung papatayin kami ng mga tiktik at mapatay kayong 3, matatapos na ang inyong lahi. Hindi ko gustong dumami pa ang lahi namin. Ang gusto ko lang, magkaroon ng tahimik na buhay kasama ng mag-ina ko. Kaya namin kayong protektahan, kaya sumama na kayo sa amin. Hindi kami sasama. Sa ayaw at sa gusto mo, babawiin ko ang aking apo. Kahit patayin pa kita. Wag, Lola, wag po. Sasama si Joy, sasama na. Hindi, Joy. Tayo lang ang magkasama. Sasaktan ka na naman nila. Hindi na tayo magkikita pa. Gusto mo ba yun? Ayaw. Joy, makinig ka. Kung hindi ka sasama, sisipsipin ko ang dugo ni Neil at makikita mo siyang mamatay sa harapan mo. Wag po, Lola. Maawa ka po. Sasama si Joy. Sasama na si Joy. Huwag ka magpauto sa kanila, Joy. Hindi ba ang sabi mo hindi ka naman nila mahal? Mahal kita, Apo. Lalo na ngayong ikaw ang magpapatuloy ng ating lahi. Gawin mo ito sa ngalan ng iyong ama. Paano kami maniniwala sa inyo? Ang kwento ni Joy, pinatay mo mismo ang kanyang ina sa harapan niya. Aray! Huwag mo sipsipin ang dugong ko! Neil! Lola, pakiusap! Sige, Dindo. Sipsipin mo ang dugo niyan. Makinig kang mabuti. Wala kang karapatang makialam sa buhay ng pamilya namin. Namatay ang kanyang ina dahil hindi nakayanan ng kanyang katawan nang subukan namin siyang gawing danag. Dahil bata pa si Joy, akala niya kami ang sumipsip ng dugo ng kanyang ina hanggang sa mamatay. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pa magpaliwanag sa iyo. Pero iisa pa rin ang gusto ko. Isasama ko si Joy sa ayaw at sa gusto mo. Huwag mong kunin si Joy sa akin. Sigurado ako malulungkot siya. Ayoko siyang maging malungkot. Baka maapektuhan ang bata sa kanyang sinapupunan. Kung ganon, bibigyan kita ng pagpipilian. Mamamatay ka rito o sasama ka sa amin ni Joy? Sasama na ako. Huwag mo lang kami paghiwalayin ni Joy. Neil, mahal kita. Mahal din kita, Joy.
Ayaw kitang mawala. Si Joy din, Neil. Sama ka na sa akin. Oo, sasama ako. Hindi tayo maghihiwalay. Napilitan si Neil na sumama sa mga danag upang hindi sila magkahiwalay ni Joy. Masyado na siyang napamahal sa babae at hindi niya na makita ang sariling hindi ito kasama. Pagkarating nila sa baryo ng mga danag, mainit silang sinalubong at tinanggap ng buong angkan. Ginamot siya ni Joy na hindi maipinta ang saya nang makitang muli ang mga kamag-anak niya. Nagkaroon ng selebrasyon sa kanyang pagbabalik. Mukhang masaya ka, Joy ah. Kanina ka pa tumatawa at kumingiti. Sobrang saya ni Joy. Kaya siguro, Joy, ang ipinangalan sa'yo. Dahil masayahin kang tao. Mas masaya si Joy dahil nandito si Neil. Ang lambing naman talaga ng asawa ko. Hayaan mo, pagkapanganak mo, magpapakasal tayo. Talaga? Oo, mag-iisang dibdib tayo. Ang saya ni Joy! Sobrang saya! Sa ngayon, sana maintindihan mo na hindi pa pwede dahil sa mga nangyayari sa ating dalawa. Pero pag ayos na ang lahat, ang relasyon naman nating dalawa ang uunahin natin. Bakit nandito kayo sa sulok? Makihalubilo kayo sa mga angka natin. Dali na, tayo na. Joy, mauna ka na. Susunod ako. Sige. Oo, wag ka tumakbo. Kasasabi ko lang eh. Makulit ka talaga, baka madapa ka niyan. Ingatan mo si baby. Nakikita kong mahal mo naman ang apo ko. Hindi po siya mahirap mahalin. Tignan niyo kung gaano siya kasaya at kainosente. Sinong hindi maaakit sa kanya? Kuhang-kuha niya ang mga mata ng kanyang ina. Kaya marami sa lahi namin ang galit sa kanya noon. Ha? Bakit ho ba kayo galit sa nanay niya? Dahil sa hindi pagkakaunawaan. Gusto ng aking anak na siyang napangasawa niya na dito tumira sa aming baryo. Pero ayaw ng kanyang ina. Kung ganun, katulad ko rin siya. May pagkamasama ang ugali ni Rona na siyang kinaiinisan ng lahat. Mahilig siyang magnakaw at kumuha ng mga kayamanan na hindi namin pinahintulutan. Ang sabi namin, mapapasa kanya lang ang aming kayamanan kung magiging danag siya. Sa huli, napilitan siyang maging aswang na lang pero dahil hindi kondisyon ang kanyang katawan, hindi nito kinaya. Nang dahil sa kayamanan, nagawa niya yun? Dahil din doon ay nagpakamatay ang aking anak na lalong nakaapekto sa pag-iisip ni Joy. Kaya ayaw niyang may namamatay na minamahal niya sa buhay. Lalo pa at 2 beses niyang nakita. Tapos bigla siya naglayas o pinalayas ninyo? Aaminin kong may pagkakamali ako. Sinisi ko siya sa pagkamatay ng anak ko kaya naglayas siya. Hindi man lang ako makaramdam ng sinseridad dito. Seryoso ba talaga siya? Kung hindi lang dahil kay Joy, hindi ako sasama dito. Ay, bilog na naman ang buwan. Neil, kailangan mong protektahan si Joy. Kahit hindi niyo po sabihin, gagawin ko. Gusto ko lang itanong, bakit po parang malalim ang iniisip niyo? Masangsang ang amoy ng hangin ngayon. Masangsang? Hindi ko naman po naamoy pero nararamdaman ko may paparating. Teka, ano yun? Parang may kaguluhan sa piging. Madali ka, puntahan mo si Joy. Hindi namin siya matutulungan ngayon. Mahina kami tuwing kabilugan ng buwan. Taliwas sa mga tiktik. Sinamantala nila ang pagkakataon. Tatakbo na ako para kunin si Joy. Buwisit na mga tiktik to. Hindi na lang tumigil sa kalukuhan nila. Ayaw ko sumama. Neil! Neil, tulong! Joy! Joy! Bitiwan niyo siya! Kumusta, Badwanhon? Akala mo hindi ko kayo masusundan? Ikaw na naman. Hindi mo talaga kami tatantanan, oh. Hinding-hindi. Sumuko na kayo. Wala kayong laban sa amin. Yun ang akala mo. Kaya ko pa rin lumaban. Hindi mo ba nakikita? Nabihag na namin ang mga danag. Lalo na ang kasintahan mo. Sira ulo ka. Papatayin kita.
Subukan mong lumapit at kakainin ko sa harapan mo itong mag-ina mo. Neil! Huwag ka mag-alala, Joy. Ililigtas kita. Asa ka pang maililigtas mo sila? Sige, patayin ang banwanhon! Wag! Joy, huwag mo ako alalahanin. Kaya ko to. Habang nakikipaglaban si Neil, hindi niya namamalayang nasusupil na siya ng mga tiktik. Nariyang dinuduraan siya at nalalapnos ang balat niya dahil may asido ang mga laway nito. Ngunit patuloy pa rin siya sa paglaban. Walang nagawa mga danag nang igapo sila ng mga tiktik. Nakamkam din ang kanilang lupain. Hindi tumatalab ang pagiging maliksi ni Neil at hindi niya magamit ang kakayahang maglaho dahil napapagod na siya. Sa huli, napaluhod na lang si Neil dahil sa pagod kaya naigapo siya ng tiktik. Lintik, wala na akong lakas. Pagod na ako. Ayos ka lang ba, Neil? Pasensya na at hindi kita natulungan. Pasensya na rin po't hindi ako nakatulong. Nakamkam na nila ang teritoryo namin. Marami rin silang napatay na mga kalahi namin. Napakawalang hiya talaga ni Luis. Si Joy, nasan po si Joy? Nasaan na ang leader nila? Ang pagkakarinig ko, dinala siya sa kanilang teritoryo dahil kakainin ni Luis si Joy. Ano? Walang yan lalaking yun. Hindi ako papayag na basta niya nalang patayin ang mag-ina ko. Hindi ako makaalis. Lalong umihigpit ang kapit nila sa mga binti ko. Ang sakit ng mga sugat ko. Kailangan mong iligtas si Joy. Kung magagawa ko lang sana makawala rito. Kaso sobrang higpit ng pagkakagapos nila sa akin. Nalalaplos na rin ang balat ko. Wala kaming maitulong sa'yo. Pasensya ka na. Pero hindi ako papayag na basta na lang nilang kakainin ang mag-ina ko. Maghalo ng balat sa tinalupan pero hindi ako susuko. Humahanga ako sa determinasyon mo, Neil. Hindi ako nagkamali na tinanggap ka namin bilang pamilya. Oo, kabilugan ng buwan. Bigyan mo ko ng lakas upang maipagtanggol ko ang aking mag-ina. Hindi ko akalaing may kakayahan kang ganyan. Lalo kang lumaki at tila lumakas. Nagawa mong sirain ang pagkakagapos sa'yo. Ano yon? May dala-dala silang bihag? Parang awa niyo na! Huwag niyo akong patayin! Napadaan lang naman ako! Wow! Ang laking tiyonggo naman ito! Parang awa niyo na huwag niyo ako ipalapa sa kanya! Susunod ako sa lahat ng utos niya. Huh? Bakit niyo pinagpapatay ang mga kasama niya? Huh? Pinapakawalan niya ba ang mga nakabihag? Mukhang mga aswang din to. Ang gulo naman ang buhay nila. Philip, Ay, nay ko po! Nagsasalita ang tiyonggo! migil ka nga para kang bata. Si Neil to. Neil? Ano ko ng tetek? Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya malakas ang kutob ko eh. Nandito ka pala. Mabuti na lang talaga. Pwede ba mag-anyong tao ka muna? Natatakot ako sa itsura mo eh. Sandali lang, tatapusin ko lang sila. Ayan, sige, balibagin mo sila! Yan! Putulin mo ang dila! Oh, loko kayo ha! Sige, magsakingkong ka at patumbay mo mga yan! Inay ko po, may mga kalaban pa pala! Ikaw, sino ka naman? Ako po, kaibigan po ako ni Neil. Lumayo ka sa akin! Ang baho ng hininga mo! Aswang po ba kayo? Bakit ang mga tiktik hindi tinatabla ng bawang? Paano ko napunta rito? Naligaw po ako tapos biglang dinagit po ako ng tiktik eh. Hindi po tumatalab ang bawang na dala ko kaya kinain ko na lang para mangamoy bawang ako. Pero ang lakas nila, hindi ako umubra. Gusto ko na umuwi. Paano po ba umuwi? Medyo malayo kami sa lugar nyo. Pero mababaybay mo naman. Ay, bakit pa ako nakikipag-usap sa kagaya mo? Hindi ko rin po alam. Napakarami nila. Hindi ko sila matatalo na mabilis. Natalsikan ako sa mata ng laway nilang may asido. Nagsaan yung unggoy ka na naman? Nakakatakot ka? Uy, paano yan, Neil? Ako na lang ang magiging mata mo. May pasugod sa atin, nasa kanan mo! Sa kaliwa! Sa harapan! Meron sa likod! Yan, ayos! Ubus na! Ay, akong iniingal sa ating dalawa eh. Pakawalan na natin ang mga binihag nila.
Mabuti pa nga. Maraming salamat, Neil. Huwag ka mag-alala. May gamot kami kontra sa asido ng tik-tik. Ito, ipahid mo sa mata mo. Wow, ang galing yung mga aswang, no? Para kayong may magic. Uy, biglang bumalik ang paningin mo, pare. Hindi na kulay pula ang mata mo, oh. Oo, bumalik na. Maraming salamat po. Kailangan ko na po umalis. Susundan ko sila at ililigtas namin ni Philip si Joy. Tama. Ha? Anong namin? Bakit kasama ako? Nandito ka na rin lang, sumama ka na. Para naman eh. Alam mo ayoko sa mga aswang. Oo, ibig ko sabihin, ayoko kayong makalaban. Sumama ka na. Gusto mo ba magpaiwan sa mga danag? Sisipsipin nila ang dugo mo. Mukhang sariwa ang dugo niya. Hindi po ako masarap. Sige na nga, pre. Kumapit ka. Tatakbo ko na mabilis. Teka sandali. Wala akong dala sandata. Manang Linda, baka meron kayo diyang panlaban sa mga tiktik. Yung pwede ko magamit. Walang pwede sa'yo. Para lang ito sa mga aswang. Yun eh kung gusto mo maging aswang. Wag na lang po. Lakas ng loob na lang siguro ang dadaling ko na may kasamang dasal. Asahan mong susunod kami sa'yo. Makikipaglaban pa rin kami kahit dehado kami ngayon. Siguraduhin niyo pong susunod kayo. Kasi baka hindi na ako mabuhay kung kami lang dalawa. Tama na ang satsat. Naamoy ko na kung saan sila nagtungo. Halika na, Philip. Teka, huwag mo ko hawakan sa bewang. Nakikiliti ako eh. Bakit naman sa tenga? Sa ilang segundo lamang ay narating nila ang kubo kung saan dinala si Joy. Nakipaglaban siya sa mga tiktik sa labas ng kubo bago pumasok nang tuluyan ng makita ang ibang mga danag. Sila ang nagpatuloy sa pakikipagsagupaan sa ibang mga tiktik. Nakita niyang akma ng sisipsipin ni Luis ang sanggol sa sinapupunan ng natutulog na si Joy. Kaya naman gumawa ng ingay si Neil. Nabaling sa kanya ang atensyon ni Luis at nung pupuntahan na siya, nag-invisible siya at mabilis na pumunta kay Joy upang itakas ito palayo. Pre, bantayan mo muna si Joy. Ako nang bahala dito. Tumabi muna kayo sa gilid. Pero pre, kaya mo ba siya? Sa pakiwari ko mas malakas siya kaysa sa iba mong nakasagupa. Baka sugurin niya rin kami. Napakahusay. Hindi ko akalaing mabilis kang kumilos at kaya maglaho. Bago mag-init ang ulo ko, ibigay mo sa akin ang babaeng yan. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya makuha. Ganun ba? Sige, walang problema. Papatayin muna kita. Kung kaya mo. Mag-ingat ka, pre! Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Wala akong magawa para tulungan siya. Neil! Salamat at buhay ka pa, Joy. Asan si Neil? Nakikipaglaban siya sa tiktik. Kinakabahan nga ako eh. Mukhang malakas yung tiktik. Kahit mag-invisible siya, nasusukol siya nun. Sobrang lakas eh. Neil! Dito ka lang, huwag kang lumapit dun. Tutulong ako kay Neil. Huwag na, Joy. Lalo ka lang mahihirapan. At lalo lang din mahihirapan si Neil sa pakikipaglaban kung sasali ka. Hindi siya makakapag-focus. Pero... Ha? Naku, Neil! Napalood si Neil sa atake ng tiktik. Pinaluputan siya ng mahabang dila. Umuusok ang buo niyang katawan dahil siguro sa asido. Pre, itakbo mo na si Joy. Baka hindi ko na kayanin. Nalintig ka na. Paano ka, Neil? Takbo na, bilis! Akala nyo ba makakatakas kayo rito? Dito na kayo mamamatay! Tara na, Joy! Joy? Joy, ayos ka lang. Wala na tayong oras, tumakas na tayo. Joy, sandali! Nalintig ka na, sumugod siya. Hindi ko kaya ang lakas niya. Tumakbo at tumalon siya sa pinuno. Ha? Bigla niya sinakmal ang pinuno. Grabe, mabilisan niya sip-sip ang dugo. Hindi ko akalain kaya niyang patayin ng aswang. Ha? Lapitan ko na kaya? Sige na nga, lapitan ko na. Joy, okay na siguro yan. Joy, kaibigan tayo di ba? Kumalma ka na. Patay na siya eh. Bumagsak na siya sa sahig. Kailangan mo lang pala magalit. Oh, teka, si Neil. Neil? Ayos lang ako. Naku, nagyakapan pa oh. Mamaya na kayo maglabing-labing. Tapusin na muna natin to. Salamat, Joy.
iniligtas mo ako. Napakagaling ng ginawa mo kanina. Binalikan mo si Joy. Ibig sabihin, mahal mo si Joy? Oo, mahal kita. Diyos ko po, dito pa nagligawan to. Git ka lang. Sus, marami akong chicks no. Lahat ng chicks mo nasa akin na. Uy, saan mo dadali lang katawan ng aswang na yan? Ipapakita kong wala nang saysay ang pakikipaglaban nila. Huh? Teka, huwag niyo ko iwan dito. Mamaya may sumalakay na naman eh. Hoy mga tiktik, patay na ang pinuno nyo. Tignan nyo siya. Aray ko po, binagsak mo pa pre. Na-double dead na yan. Makinig kayo. Wala nang saysay ang pagtatalo nating ito. Itigil na natin. Hindi namin gustong manakit at hindi rin namin gustong masaktan. Ang gusto lang namin, payapang buhay. Huh? Nagtakbuhan ng ibang mga tiktik. Pero yung iba patuloy pa rin sa paglaban. Wala na tayong magagawa kung gusto nila sagupain tayo. Natakpan ang bilog na buwan. Neil, kami na ang bahala sa iba mga tiktik. Bumalik na kayo sa baryo natin. Teka, ayoko nang bumalik dun. Neil, baka pwede mo naman ako yatin sa lugar natin. Mabilis ka naman tumakbo eh. Bakit ka kasi napadpad dito? Hindi ko rin alam sa sarili ko. Siguro nasanay ang katawan kong kasama ka lagi kaya kung nasan ka, nandun din ako. Para naman nakakadiri ang sinabi mo. Oo nga eh, biglang tumayo ang balahibo ko sa katawan. Ihatid muna natin si Joy sa lugar nila. Tapos ikaw naman ang ihatid ko. Sandali, kaya mo ba kaming dalawa? Mali ang tanong mo. Kaya mo ba makalakad ulit? Pre, maawa ka naman. Baka pagdating ko sa baryo natin, wasak na ang katawan ko. Hindi rin naman kita pwedeng ilipad kasi baka malaglag ka naman. May nakita si Joy. Kariton sa gilid. Wow, nag-iisip talaga tong kaibigan ko. Best friend tayo, di ba Joy? Best friend si Philip at Joy. Nuuto mo pa ang asawa ko eh. Halika na sa kariton para makauwi ka na. Naihatid ni Neil si Joy sa kanilang baryo. Nakatulog ito kaya hinayaan niya munang magpahinga. Hinatid niya pabalik sa kanilang lugar ang kanyang kaibigan bago sila muling nagkahiwalay. Ilang linggo ang lumipas, naging payapa ang buhay nilang lahat. Ipinanganak ang kanilang panganay na si Gio. Laking tuwa nilang mag-asawa nang dumating ang anak sa kanilang buhay. Doon na sila tumira sa baryo ng mga danag at paminsan-minsan dinadalaw nila si Philip. Aba, busy ang best friend ko ah. Philip! Grabe ka naman makayakap, parang hindi tayo nagkita ng ilang taon. Nasaan si Neil? Kumuha lang pagkain si Neil. Yan na ba ang anak mo? Aha? Seryoso ka ba? Mukha ba ako bibiro, Philip? O hindi naman. Guwapo kasi, kahit aswang. Huwag ka ingay. Baka magalit si Lola. Ay, oo nga pala. Nasa teritoryo pala ako ng mga aswang. Anong pangalan niya? Joniel. Pinagsamang pangalan niyo. Ayos din maganda. Ang gwapo Mabuti hindi ka mukha ng tatay, no? Hoy, naririnig kita. Ay, nandiyan ka pala, pre. Oo, napadalaw ka. Kumusta ka naman, pre? Ayos lang, gwapo pa rin. Kayo, kumusta na? Long time no see Pakis nga ako. Yak! Pakis lang parang wala tayong pinagsamahan Tumigil ka, pre Baka bigla kitang gawing aswang. Uy, wag naman. Huwag ka magbiro ng ganyan. Di na talaga tayo magiging magkaibigan, sige. Biro lang. Buti hindi ka na natatakot sa mga aswang. Natatakot pa rin. Pero nalaman kong hindi naman pala lahat ng aswang masasama. Parang mga tao lang din sila. May masasama, may mabubuti, may dala lang ng sitwasyon, at may mga wala lang talagang pagpipilian. Gusto lang din naman ninyong makakuha ng respeto At hanga ako sa angkan yung dalawa ni na Joy. Hindi kayo kumakain ng tao. Ay, hindi pala. Kinain mo pala si Joy. Pre, bastos ang bunganga mo. Teka, bakit hindi ka nalang kumain dito sa amin? Hindi na. Ang hilig niyo sa hilaw na pagkain Tapos wala pang lasa. May dala ka naman palaging asin Ay, oo nga no. Mahirap na Baka tangayin ulit ako ng tiktik. Pahawak nga ako sa anak mo. Tamang-tama.
May gagawin kami ni Joy. Ikaw na muna mag-alaga sa anak namin. Parang hindi ko gusto yan naiisip nyo ah. Baka may gawin kayong kababalagan ah. Tsaka may pasok ako pre. Simula nang mawala ka rin sa trabaho natin, ako lang pinapagawa nila ng mga naiwan mo. Umusklit nga lang ako eh. Naaalibadbarang kasi ako sa anak ng amo natin. Panay dikit. Buti sana kung may dinidikit na pera. Daldal mo talaga, pre. Di ka pa tapos sa isang topic, nagdagdag ka na naman ng isa. Wala kaming gagawing iba ni Joy. Tutulungan ko lang siya maglaban ng baro-baruan ni Joniel. Pabayaan mo na sa akin ang bata, Neil. At baka may gagawin pa ang kaibigan mo. Uy, Nay Linda, kumusta po? Eto, natatakam pa rin sa dugo mo. Si Nay Linda naman mapagbiro talaga. Pre, mukhang tagilid ako rito sa Lola Linda ni Joy ah. Nagbibiro lang ako, iho. Huwag kang kabahan. Akin na si Joniel. Grabe po yung joke niyo, may laman eh. Ito po. Ang gwapo po ng apo niyo sa tuhod. Una na ako pre. Nay Linda, Joy. Sige kailangan ko pang kumayod eh. Bye, Philip. Dalaw ikaw minsan-minsan, ah. Ingat, pre. Bye! Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nanatili silang magkakaibigan at paminsan-minsang dumadalaw si Philip sa kanilang lugar. Payapa silang namuhay sa baryo hanggang sa umabot sa 5 ang anak nila ni Joy. Wakas!